Ngayong February 5, 2025, Miyerkules, bumoto ang mga mambabatas ng House of Representatives para i-impeach si Vice President Sara Duterte matapos suportahan ng 215 na mambabatas ang ikaapat na impeachment complaint laban sa kanya. Higit pa sa kinakailangang bilang na 102 na kongresista ang lumagda sa ikaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Mahigit 2/3 ng 306 na miyembro ng Kongreso ang sumuporta sa resolusyon na ipapasa naman sa Senado na siya namang magsasagawa ng paglilitis. Ayon sa ulat, nasa 7 ang articles of impeachment sa naturang complaint na magiging basihan ng mga senador sa isasagawa nilang mga pagdinig upang malaman kung matibay o hindi ang mga ebidensya para tuluyang patalsikin sa pwesto ang Vice Presidente. May 3 ng naunang impeachment complaint ang inihain laban kay VP Sara noong December 2024. Bagamat hindi pa naibibigay ang detalye ng impeachment, pero ang pagboto ay nangyari matapos ang mga reklamo noong Disyembre sa maling paggamit ng milyon-milyong pisong pondo ng bayan hanggang sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Tama ang obserbasyon ni Dennis Coronacion, chairman ng Political Science Department sa University of Santo Tomas, na malaki ang papel na gagampanan ni Pangulong Marcos kung ang 2/3 ng 24 na senador o 16 na senador ay boboto para matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Pero kung hindi makialam ang administrasyon, sinasabi niyang 50-50 ang posibilidad na tuluyan ng ma-impeach ang Vice President. Tanong, tama nga ba na ituloy ang impeachment ni VP Sara? Para sa akin, oo. Tamang ituloy ang impeachment trial ni VP Sara dahil ito lamang ang nakasaad na paraan sa ating konstitusyon para sumagot siya at humarap sa maraming mahalagang katanungan noong siya pa ang DepEd Secretary at ngayon bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ito rin ay parang proseso ng pagharap sa korte kung saan ang inaakusahan ay bibigyan ng pagkakataong sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Kung walang kasalanan, wala siyang dapat ikatakot dahil maaabsuelto siya at malilinaw ang kanyang pangalan. Pero kung totoo ngang may katiwalaang nangyari, dapat managot ang sino mang may kasalanan sa taong bayan. Ano nga ba ang paalala sa atin ng salita ng Diyos? Sabi sa Daniel, Kabanatang 2, Talatang 21, patungkol sa Diyos, at kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marurunong at kaalaman sa makakaalam ng unawa. Pansinin natin na ang Diyos talaga ang nagbabago ng mga kapanahunan. Hindi natin masasabi kung ano ang pwedeng mangyari sa iba't ibang panahon ng ating buhay. Pero ang Diyos ang may hawak sa lahat ng bagay. Siya ang naglalagay at nag-aalis ng mga taong nasa posisyon, gaya ng mga hari o pangulo. Kaya huwag nating baliwalain ang mga nangyayari sa ating paligid at ipanalangin natin ang mga lider ng ating bansang Pilipinas. Patuloy nawang tayong magtiwala sa Diyos at maging kabahagi tayo ng pag-unlad ng ating bayan. Pagpalain tayo ng Diyos.